Kamusta pong muli mga kababayan? Ito na naman po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Para po magkomento po sa inyo, samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng mundo tayo naroon at saan man sulok ng bansa, mga tambay. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin agad mga tambay. Ito pong binalita po at syempre po ito pong ginawa ng Vice President na nung nagpunta po siya sa Mandaue, Cebu, mga tambay, sa mga kababayan nating Bisaya sa Cebu. Mabuhay po kayo mga kababayan. Ito po, painggan po natin ang balita at yung kaganapan po at yung pahayag po ng ating Vice President sa mga politiko na tumatakbo po para naman po maglingkod daw po sa ating mga tambay. Ito po ang sinabi ng Vice President ng kanyang panuntunan sa mga ito. Painggan po natin ang balita. Tingnan ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Ito ang payo ni Vice President Sara Duterte nang bumisita kanina at nagpasalamat sa mga sumama sa Ignition Rally sa Mandaue City, Cebu noong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, dapat suriin ng mga botante ang track record ng mga ito kung tumutupad sa kanilang pangako. Magkaisa tayo patungo sa totoong tinuon nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili na mabuto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba, dili na mabuto tungod kay anak, tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan, kadtong ni Saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Pinasalamatan din niya ang mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kabila ng mga paninira sa kanya. Nakakadagdag ng moral para sa kanya mga tauhan na makita ang patuloy na suporta ng mga tao sa kanilang trabaho at mga proyekto sa kabila ng mga paninira sa kanya. Yan po mga Gusto na Meron pa ko pala. nga mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat na bisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa ka grabe ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo o pagsalig sa mga tao sa AKOA, sa amo ang opisina. Importante na siya sa mga employees no sa Office of the Vice President sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilahang trabaho o sa ang mga proyekto. po mga tambay, pagpapasalamat po ng Vice President, siyempre po sa mga sumusuporta at naniniwala po sa kanya sa Vice President. At siyempre po mga babayan, yung sinasabi po ng ating Vice President, siyempre po kailangan po sa isang politiko ay yung naglilingkod. Una-una, may takot sa Diyos, takot magnakaw, takot gumawa ng katarantaduhan sa gobyerno, lalo sa pera, mga katambay. Dahil alam naman natin, ang Vice President ay tinatamnan lang po ng issue yan, mga tambay, para po ma-impeach nila dahil sa pangsariling interes na ayaw nang mawala sa kanilang kapangyarihan. Ito pa po mga tambay, panoorin pa po natin yung kaganapan po doon sa Cebu, doon po sa Mandaue, mga tambay. Ito po. Nakita nyo ba mga tambay? Organic na organic, ano? Nang ang Vice President ay talagang dinudumog po ng ating mga kababayan kahit saan po siya magpunta. Mga kababayan, ibang klase po talaga pagka Duterte dahil alam po natin na talagang nagtatrabaho. Tingnan nyo po, niyakap niya pa po ng mahigpit na mahigpit yung isa nating kababayan sa Cebu na talagang hindi man lang po nandire, wala man lang kaarte-arte ang Vice President doon sa ating kababayan mga tambay. Talagang mararamdaman mo yung serbisyo po na ginagawa po ng isang tatak Duterte mga tambay. Nakita niyo po, talagang in-entertain niya ang ating kababayan, si Lola. At pinakinggan niya po mga kababayan. Pinakinggan niya yung mga daing at hiling o kung ano man po ang mga hinanaing po ng ating mga kababayan. Kaya napakahirap po pabagsakin di ba? Pagka makikita mo po,
ang mga pinupuntahan po ng Vice President. Talagang napakainit po ng pagtanggap sa kanya. Kahit saan po siya pumunta, di po ba? Nakikipagbiruan pa. Nakita niyo po? Nakikipagbiruan pa siya kay Lola. O, sa mga kababayan natin sa Cebu, napakaswerte ng ating mga kababayan sa Cebu. Napuntahan po kayo ng Vice President na walang dalang ayuda yan, mga tambay. Walang dalang DSWD yan. Pero lumalapit mismo siya sa tao. Mga tambay, samantalang ang mga politiko natin, lumalapit lang po sa tao pag halalan na, mga tambay. Pagkahalalan ang mga politiko ngayon. At sobra-sobra po silang mangako. Kaya ito pong darating na halalan, yung sinasabi ng Vice President, suriin po natin ang mga kandidato po natin, lalo-lalo sa ating mga lugar, sa ating mga probinsya, ating mga syudad. Kung anong klase ba silang mayor, anong klase silang gobernador, anong klase silang mga congressman. Di po ba? Grabe, oh. Nakita niyo po ang Vice President. Talaga, nangyayari po ba sa bagong Pilipinas yan? Kaya hindi po talaga nila kakayanin ang puwersa po ng Vice President. Hirap na hirap po sila. Nakita niyo po sa impeachment. Hirap na hirap po silang impeach. Ngayon nga po, di ba? Naglabas na po sumagot na po ang Korte Suprema, di ba? Na talagang pinasasagot na po sila sa loob ng 10 araw yung ginawa po nilang impeachment sa Vice President na talagang questionable at talagang sinasabi nga po na may yung paglabag sa batas, proseso ng paggawa ng isang impeachment sa isang halal na bayan katulad po ng Vice President, mga kabayan. Ayan po, nakita po natin ang kaganapan. Dinudumog po talaga ang ating Vice President dyan po sa Mandaue, Cebu, mga tambay. Ayon po sa balita, mga tambay. Nung nakaraang araw po, mga kababayan. Talagang Vice President, ibang klase po siya. Talagang nakita po natin, talagang cool na cool siya, kalmado, ang kanyang itsura, ang kanyang paglilingkod, walang agam-agam. Nakita nyo, relax, naglilingkod at naikihalubilo sa ating mga kababayan. At hindi lang po yan ang huli. Marami pa po yan. Masusundan po yan. Masusundan ang masusundan. Dahil alam naman po natin ang Vice President ay lumilibot po yan saan man sulok ng bansa, mga tambay. Talagang ang Vice President ay working Vice President po. Hindi po nagsisi at hindi magsisisi ang Pilipino, lalong-lalo na po ang more than 32 million na bumoto sa Vice President. Dahil po nakita po ng mga Pilipino, more than 100 Pilipino, mga tamay, mahigit 100 milyon na po tayo, more than 100 million na tayo, mga tamay. Ang nakakakita po niyan, lalo po sa social media, buong mundo, may Pilipino. Hindi po tayo nagsisi at hindi po tayo magsisisi sa pagboto po natin sa isang Vice President Sara Duterte na sa kabila po na kinikitil, pinupolitika, pilit pinababagsak ng administrasyon dahil nga po meron na pong sabik na sabik dahil hindi po kayang manalo sa malinis na halalan para maging presidente, para maging Vice President. Siyempre po, ano po gagawin nito? Dahil sakim sa kapangyarihan. Siyempre, gagawa ng paraan para makuha po ang posisyon ng Vice President at tuluyan na po siyang mawala sa politika. Kaya po pilit po nilang ini-impeach ang Vice President. Sa Kamara, tapos na po, na-impeach na po, kaya lang questionable pa po. At aantayin pa po natin kung ano ang isasagot nila sa Supreme Court. Doon po sa ginawa po ng grupo o mga abogado po na nag-file po ng petisyon para po questionin ang ginawa pong impeachment sa Kamara, sa House of Representatives. Malalaman po natin yan, mga tambay, dahil po sasagot po sila dyan. Di po ba? Pero sa kabila noon, mga kababayan, alam naman po ng taong bayan na wala pong nilalabag o ninanakaw ang Vice President sa kaban ng yaman. Bagkus, sila po ang bagong Pilipinas na tinatawag na po ngayong bagoong. Bagoong na Pilipinas na po sila ngayon. Napakabantot na po nila ngayon. Napakabaho na po ngayon. Mga sinusuka na po
ang mga ito mga tambay. Lalo po ang ginagawa po nila sa ating kaperahan. Di po ba? Yung sinasabi nila ang Vice President ang nangurakot, nagnakaw, pero lumalabas na po ang bagoong nila ngayon. Ang mga suka, lumalabas na po sa kanila. Natutuklasan na po mga tambay. Ang pera sa PhilHealth, nakita po natin. Ano po ang nangyari sa pera sa PhilHealth mga tambay? Hindi po nila maipaliwanag kahit po ang Solgen. Hindi po maipaliwanag bakit at nasaan na ang pera ng PhilHealth na winidraw po nila at nilipat po nila doon sa sinasabi pong savings na sinasabi na napunta na po sa mga unprogram mga kababayan. Ibang klase po. At hindi pa rin po nila maipaliwanag ang pinagbilan po at kanino binenta ang mga ginto natin na hindi bababa sa 25 tons of gold reserve sa Central Bank mga tambay. Wala pa silang paliwanag dyan. Siyempre, wala pa rin silang paliwanag mga tambay dito sa 2025 national budget. Bakit yung mga blanco ay nalagyan po na hindi bababa sa 241 billion? Wala pa rin po silang tugon dyan. Iniintay pa rin po ng Korte Suprema dahil tinalaga na po ng Korte Suprema na yung kanilang pagsagot. Mga tambay, malapit na po. Ito pong buwan na ito bago matapos. Antayin po natin ang kanilang ikakatwiran, ang kanilang ikukomento sa Korte Suprema. Puro pera po mga tambay. At yung hindi pa rin po iniimbestigahan kung ano na po nangyari sa 5,500 flood control. Mga kabayan, hindi pa naimbestigahan po yan. Kung ano po nangyari dyan. Napakaraming pera po inubos dyan. At syempre, dapat po imbestigahan yan. Dahil po napakarami nating kababayan ang namatay dyan. Nakakaawa po dahil po sa kagagawan po, korupsyon. Korupsyon po ng mga namumuno. Yung flood control, ano nangyari sa Bicol mga tambay. Kulang o mahigit kumulang 200 nating mga kababayan mga walang kaalam-alam mga tambay. Kinitil ang buhay mga tambay dahil po sa kapalpakan ng mga proyekto yata ng mga namumuno sa atin ngayon sa bagong Pilipinas. Nakakalungkot po na danasin natin ito na puro pera. At puro pera po issue nila mga kabayan. Kaya nakita po natin kahit anong gawin po nilang pagpapabagsak sa Vice President ay hindi po nila mapabagsak mga tambay. Napakagaling po ng Vice President. Una-una, wala naman po siyang tinatago eh. Wala siyang tinatago, di ba? At yung sinasabi ng Vice President, tama po yun mga kabayan. Huwag tayong tumingin. Huwag tayong tumingin kahit pamilya pa ng mga politiko. Kahit sabihin po natin na siya lahat meron dyan. Kasi sa politika sa ating bansa, hindi po mawawala ang sinasabi po na dynasty. Ano po ba yung dynasty? Halos pamilya po ay may nakaposisyon na. Nasa gobyerno na po't nanunungkulan o nagsisilbi sa ating bayan ang angkan pamilya. Pero ang point ng Vice President doon, tingnan mo yung politiko. Kahit ba silang pamilya na merong posisyon sa gobyerno, katulad nila, Duterte, ano po ba ang pagsisilbi o paano ba maglingkod ang ang pamilya Duterte? Paano po? Nakita po yan ng mga taga Davao. Mga kababayan natin, Davaoenyo mismo ang magpapatotoo sa pamilya Duterte kung paano sila maglingkod sa syudad. Diyan po kasi nagmula ang pagiging politiko ng dating Pangulong Duterte. Nag-umpisa po siya dyan, Vice Mayor. Vice Mayor na naging Mayor, naging Congressman at naging Presidente ng Republika ng Pilipinas. Di po ba? Kaya po, hindi po masama ang pagiging dynasty na politiko, ang pagiging politiko. Di ba? Ang masama po, yung pagiging dynasty mo, magnanakaw ka. Kurap ka. Diyan sumasama. Di ba? Diyan sumasama ang pagiging sinasabing gahaman ng iyong pamilya sa kapangyarihan dahil buong pamilya mo ay puro magnanakaw na politiko. Yan ang masama. Diyan napapasama po ang dynasty. Pero kung katulad naman po ng pamilya Duterte, pamilya niya naglilingkod, hirap na hirap po nilang silipan ng korupsyon. Di ba? Saan lang po nila dinadala ang issue ng mga Duterte? Diba? EJK. EJK. Tapos ito, tinatamlan lang po ng issues, confidential fund ang Vice President. At kinakabit lang po sa droga. Droga daw. Pero sa kabila nun, ang may issue naman ng droga ay Pangulong Marcos.
Siya naman po ang may issue ng droga. Pati nga Malacanang, napapasok na po. Yung facility ng Malacanang, pinapasok na po ng droga. Binalita po yan. Putok na putok po sa balita yan. At yan po, inamin naman po ng Executive Secretary na Bersamin. Di mo ba? Kaya po yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, tama at sundin at talagang bigyan po natin ng criteria o grado ang mga politiko natin. Graduhan natin. Anong klaseng mga politiko ito? Katulad po ngayon, kailangan po natin maging matalino, mga kabayan, sa mga politiko natin ngayon. Kasi napakaraming pera po ngayon ang nawala po o ginagamit po yata ng mga politiko para po sa kanilang pangsariling interes, mga kabayan. Dahil napakaraming pera po. Di po ba? Ang natuklasan sa House of Representatives, lalong-lalo po, ang umuugong po dahil maghahalala na. Ano po yung umugong para sa kanila, sa mga congressman? 100 to 200 million of peso. Bawat isang congressman na pumirma para ma-impeach ang isang vice president. Di po ba? Yan po ang suriin natin. Kilatisin natin sila. Ano po ang ginawa ng 19 Congress, lalo yung mga pumirma sa impeachment? Meron po ba tayong napala sa kanila maliban po sa nakita natin 3 taon ng politika? At ang pera natin ay puro tinarantado ni Walangya. Di ba? Puro ni Walangya at kinurap, pinagnanakaw yata ang pera ng bayan sa loob ng 3 taon. Di ba? Dahil matuklasan po natin, mismo si Atty. Vic, ano sabi ni Atty. Vic? At ng Vice President, mismo Vice President, kontrolado ang pera natin. Kaya nga po, tingnan po natin ang mga politiko ngayon dahil mismo ang Vice President, kilala niya ang mga politikong buhaya sa pera. Gahaman sa pera. Tambaluslos kung tawagin niya pa. Kilala niya ang mga tambaluslos. Kilala niya ang mga buhaya. Kilala ng Vice President ang mga magnanakaw. Lalo sa institusyon ng Kamara at Senado. Kilala niya. Kaya nga nakapagsasabi siya, suriin natin. Mag-aral tayo, tingnan natin, wag sa pera. Wag tayong magpakasilaw sa pera, bigyan ka lang ng pera ng politiko, iboboto mo na siya, wag. Dahil unang-una, pera pa rin natin yon. Kunin nyo yung pera, iboto mo yung politiko na hindi magnanakaw. Di ba? Yung politiko na may takot. Kahit papaano, may takot. May takot sa Diyos. May takot magnakaw. Di ba? Kaya dito po mga tambay, nakita po natin, organic, nakakatuwa po. Natutuwa po ang inyong lingkod mga tambay. Nakakatuwa. Makita mo isang Vice President, kahit saan siya magpunta, dinudubog ng taong bayan, nilalapitan ng taong bayan, hinihiyawan, niyayakap. Di ba? Hindi katulad ng Pangulong Marcos, hindi pinapansin pag naglalakad. Pagka naman humiyaw, Duterte ang inihiyaw sa kanya, hindi ang kanyang iplidong Marcos. Nakita niyo po? Dahil nga po sa nagawa. Sa nagawa. Ano po ba nagawa ng bagong Pilipinas sa mga Pilipino? Pahirap. Pangakong 20 pesos, napako na. Hirap na hirap. Napakamahal ang bilihin. Napakalahat-lahat. Napakamahal na. Napakataas pa ng krimen. Meron pang holduping. Meron pang kidnapping. Nandiyan pa mga drug lord. Addictus. Mga smuggler na hindi nahuhuli. At marami pang iba. Mga katambay. Ito po ang kailangan natin iboto, mga tambay. Makakatulong po ito sa bagong Pilipinas. Yari po sila dyan, mga tambay. Yung bagong Pilipinas na sinasabi nila na naging bagoong na ngayon, ito po ang mag-iimbestiga sa bagoong na Pilipinas. Ito pong grupo na ito ng PDP Laban, ang Team Suka, yan po ang mag-iimbestiga sa isang damukal na korupsyon na sinasabi ng Vice President at ni Atty. Vic Rodriguez at siyempre po ni Congressman Ungab at lalong-lalo po ni dating Pangulong Duterte na tinatawag silang mga raten, bulok, pinakakurap na institusyon, mga tambay. Yan po ang tawag ni dating Pangulong Duterte dyan. Sa pangunguna po ng Team Suka, si Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Congressman Atty. Marcoleta, Atty. Vicente Lambino, Kibuloy, Pastor Kibuloy, Philip Salvador, siyempre po, ang nag-e-expose po ng mga korupsyon po ay si Atty. Vic Rodriguez, mga tambay, at si Atty. Jimmy Bondoc at Atty. JB Hinlo, mga kababayan. Yan po ang pambato ng Team Suka, PDP Laban, mga tambay, ang mag-iimbestiga sa binagoong na Pilipinas
at lalong-lalo sa institusyon ng Kamara at Senado na isang damukal na pera na hindi maipaliwanag, mga katambay. At wala silang ginagawang investigasyon sa 19 Congress. Ito po ang mag-iimbestiga sa 20 Congress pag nakapasok po yan, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, ang update po natin. Kahit medyo late po, ay natutuwa rin po si Kamanong. Tuwan-tuwa po ako sa nangyayari po kaganapan sa Vice President na talagang yung init ng pagtanggap ng taong bayan kasi hindi naman po kasi naniniwala ang taong bayan. Kahit anong sira po ang gawin nila, paninira sa Vice President, sa social media, sa mainstream media, hindi na po naniniwala dyan ang mga Pilipino dahil alam ng mga Pilipino, alam sa isip at puso ng mga Pilipino na hindi ginawa ng Vice President ang ibinibintang sa kanya dahil ang lumalabas po ngayon, yung mga nagbibintang sa kanya, ang isang damukal na may issue ng korupsyon. Di ba? Kitang-kita po ng mga Pilipino yan, mga tambay. Pumuputok po at umaalingasaw ang pera natin galing sa atin, taxpayer, ang issue ng mga korupsyon sa kanila na hindi po nila ito at hindi po nila iimbestigahan ito. Pilit lang po nila ito itinutwist para po mapagtakpan ang kawalang hiyaan yata nila na ginawa sa atin. Kawalang hiyaan, mga tambay. Kaya nga po kung ang kidlat at kulog lang ay tatamaan po at talagang ang tatamaan lang ito ay mga kurakot at mga buhaya ay mauubos po. Mauubos po ang mga politiko sa atin, mga tambay. Mauubos. Kukunti lang po ang matitira na politiko sa atin. Kung ang kidlat at kulog, ang tatamaan po ay puro magnanakaw na politiko, ayan, marami po. Marami pong tatamaan dyan, mga tambay, na politiko. Mabibilang na lang po natin ang politiko na hindi tatamaan ng kidlat dyan. Isa na po dyan si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po ng ating tambayang, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At syempre po, ganun din po sa mga naglo-comment, like, share, and subscribe, mga kababayan. Mag-ingat po tayo at syempre po, lahat po ng ating kababayan, mga OFW, saan man sulok ng bansa o mundo, mga tambay. Yung mga kababayan natin Pilipino sa kahit saan sulok ng bansa, ingat po tayo. At lalo-lalo po yung mga malayo po sa mahal sa buhay. Mga kababayan natin OFW, kahit saan man sulok ng mundo, mag-iingat po kayo, mga kababayan. Ingat-ingat po. At syempre po, samahan po natin ng maraming dasal na maingatan po tayo araw-araw, mga kababayan. At konting tiis na lang po, malapit na po, dumapo ang agila sa Malacanang. Paalam po, ingatan nawa. Bye-bye.